pa sa atong tubag sa Salmo sa to, bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Halingi ako no imong tupad na kinsang balaod ang paborito gid nimong sundon. Ina. Sang balaod sa Ginoo o sa demonyo? Maayo kay sa demonyo, sa Ginoo gid ay. Matud pa ni Moises diri sa unang pagbasa, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod katong iyang gisulti. Nya ningon dayon siya diri, karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod. Nasod ang gihisgutan ni Moises ug nakita na sa kinabuhi sa mga Israelita, nagasugod sila nga gamay ra kayo nga nasod or pamilya ni Abraham, usaray ilang anak ni Sarah sa dihang nahimo na silang tiguang kaayo, 100 years old. Si Abraham, nanganak silang usa, si Isaac. Si Isaac sad nanganak ra sad og duha. Gamay ra gyud nga pamilya. Pero kay nagtuman man sila sa sugo sa Dios, si Abraham, si Isaac, si Jacob, nga usas mga anak sa duha ka anak ni Isaac, nakaanak og 12 ka buok. Ug kining 12 ka anak ni Jacob gihimong mga nasod sa Israel. 12 ka nasod sa Israel ug nahimo silang dako kayong katawhan nga bisag gidaog-daog sila sa Ehipto, gitabangan sila sa Ginoo hangtod gyud nga nahimo silang number 1 nation in the world, labi na gyud sa panahon ni Hari David o ni Hari Solomon. Nasa tinuod bang gisulti ni Moises? Na tinuod ba o nasayo? Man mo'y klaro. Basta magsunod unya karon kay ang kaliwat ni Hari Solomon, perti naman og sugod yun ni Hari Solomon, nagpagahi naman sa ilang ulo, nagsupak-supak naman sa mga sugos Ginoo. Hangtod yun ang nagsunod nga mga hari, nabungkag sila, nabihag sila, hangtod pag-abot ni Hesus. Ang mga Hudiyo, ang mga piniling katawhan sa Dios, ulipon sa laing nasod. Tanawa ko no ang atong Pilipinas karon, unsa man ta, gawasnon o ulipon sa laing nasod? Kusga. Ambot lang. Basta ang atong pinakasikat nga tao, usas pinakasikat nga tao sa Pilipinas, former President Rodrigo Duterte, wa gihiring diri sa Pilipinas. Igo rang gidakop dire, pero tuag gihiring, tuag ipapriso sa International Criminal Court. Pasabot ni angkon tang mga Pilipino nga di ta kamaong muhandol sa kaso nga gipahamtang kunuhay ngadto ni President Rodrigo Duterte. Kinahanglan tang magpatabang sa laing mga nasod kay di ta kamao o dili ta kapatunhay, dili ta ka kita sa hustisya ni anang maong kaso tungod kay di ta kamao. Ulipon ta, uyamo ta in relation to this case ngadto sa laing mga nasod. Bisan kita karon mga Pilipinos, unsa may atong kasagaran yung hunahuna, kung ni atas atong nasod
patay kita dinhi. Abroad yun. Kay maura gid nay paglaom nga makaluwas nato gikan sa atong financial problems. Hala, usban ang colors imong buhok, ipablan para mura-mura sa kag foreigner. Kay kung kana ra yung naong nimo nga Pilipino, wa gid nay lami ng naonga. Mura ba tag inferior ta kanunay ba? Inferior. Hala, paputian ang imong naong kay kaning atong kayumanggi nga color inferior from other nation. Hala, inata ng imong ilong kay kanang atong ilong nga murag palwas lubi. Kanang para sa ning ako, uyamo ta, ulipon ta. Hala, sumpay ng imong pilok, kanang imong pilok nga mubo kayo, ipariha na anang mga tagalaing nasod nga baw kay pilok tagas pagyud kaayo. Bahala na lagi imo na lang ng butangan diyang sumpay-sumpay kay o kana lagi imong pilok ultimo kay ka. Di ba? Nakita na to karon, nakitang mga Filipinos wala tay igong kusog o kalig-on sa dignidad nga makaingon tang labaw ta sa ubang nasod. Muratag mo feel yung inferior. So nang kay pag-ingon sa Interpol nga dakpan ni si Rodrigo Duterte, mao man ilang giingon, og paghatag og warrant of arrest gikan sa ICC through the Interpol kuno gidakop ang 80 anyos mo birthday naman na karong no sa to karong March 28 mag-birthday man na sa ika-80 anyos si President Duterte. Gidakop nga mao palay pagtugpa gyud sa eroplano gikas Hong Kong nga ni atin siya rally dito sa mga OFW supporting sa ilang partido sa eleksyon. Gidakop, giatake sa hubak o sa to diabetes, wa gipa-ospital din sa ato. Wa gipalarga ngadto nga wa gani tagaig proper hospital care, wa gipa-stable ang iyang medical situation. Gidagyod gidali-dali yung padangan to sa kay mura lagi tag niingon ang ICC ragyod mo'y makasulbad aning maong kaso nga gipahamtang nato ni President Duterte. Kita dinhi inferior ta. Dihay kausa si San Pablo iyang gikasab-an ang mga leader sa simbahan nga iyang gi-organize. Niingon siya, nganong ang inyong mga kaso tuwa man ninyo gipahusay sa mga dili magtotoo? Wala na balang yo'y kasaligan nga mga leader ninyo diha sa simbahan nga makahusay sa inyong kaugalingong kaso? Inana ba? Murasag ato sa nang ipangutana kitang mga Filipinos, wala na balang yo'y korte din his Pilipinas, apil ng Supreme Court nga makahatag og husay niining kaso nga AJK kani kunong gitawag og crime against humanity ni President Rodrigo Duterte. Dili makahusay ang atong Supreme Court nga mo submit kita anang International Criminal Court. Ana ba? Nakaron unsaon man aron magsunod tas balaod sa Ginoo, unsa may kinadak ang balaod sa Ginoo nga makapahimo natong tinuod gyud nga iyang katawhan, iyang mga anak. Gani ningon pa gani diri, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa maning suguas Ginoo nga makapahimo natong dako nga nasod, lig-on nga nasod nga gipractice ni Hari David, gipractice sa mga nila ni Moises. Unsa man? Love your enemies.
higugmaa ang inyong kaaway. Ana, gasigi naman hinoon tarong pangaway. Higugmaa ang inyong kaaway. Ayaw pagsigig pangaway. Muna, ato ning hinumduman, kitang mga Filipinos, Team Marcos man or Team Duterte, aning atong political kuan karon, midterm election. Hinumdumani nato nga magsigi pa kay tag-away, magsigi gan itag-away kita entre mga Pilipinos, mahimo gitang uyamot. Gitag-ana na ni Kristo ang panimalay nga mag-unay away ang mga sakop, mahugno ng maong panimalay. Ang gingharian nga mag-unay away ang iyang mga sakop, mahugno sa nang maong gingharian. Ug ang nasod nga mag-unay away ang iyang mga leaders o mga followers, mahugno ng maong nasod. Di pa kita mo tagam, kita mga Filipinos nga giulipon na tagmaayo panahon sa mga Katsila, giulipon ta for 400 years. Panahon sa mga Amerikano, giulipon na sadta. Hangtod karon gikuptan tas mga dagkong nasod, muratag mga ulipon, kanusa pa man ta maghiusa. Look at Japan, look at Singapore, look at Vietnam and other countries. Ni desisyon sila nga maghiusa. Gamay sila nga nasod, pero naghiusa. Kagamay sa Singapore, o mga tingali na kaabot o idakon sa Cebu na island. Pero nga nung nahimo man silang dako kay nasod, inila nga nasod, girespetuhan nga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay naghiusa sila. Kagamay sa Japan, puparihara man sa ato din eh. Pero nga nung ang Japan, usaman sa mga girespetuhan o gitamod nga mga nasod, kay naghiusa sila. Naghigugmaay, gani ang ilang leader dito, kung makahimo gid siya sayop tungod sa iyang kahuyangan, mag-commit og suicide, harakiri, dinis ato. Ilingay mong tupad, yung namusunod ka ng harakiri. But lang, muna mukuan ang tatataba, maminaw na ang tatas Ginoo, aron mahimot ang bulahan na how to love enemies. Kaya mo ingam sa mo, padaroy, sakit kina, di na pwede eh. Karon tanaw na to social media, naay na nag-prayer rally nga nag-ampo para ni President Rodrigo Duterte. Naasay nag-prayer vigil o naghimog mga misa, nag-ampo sa nga makonbikto gyud si President Duterte. Kinsa maron nila ani ang tinuod nga nahigugmas kaaway? Kinsa man? Kaning na nag-vigil o nagmisa aron makonbikto gyud si President Duterte, o kining na nagmisa sa unya nag-prayer vigil aron maluwas o ma-absuelto si President Duterte. Kinsay nahigugma ron anis kaaway? Hilom lagi mo. Kay mo si parit ganita sa sugo os Ginoo, hugno kita. Few years from now, bagsak ni samot ang Pilipinas, bisan gani sa ato dining educational system. Uyamot kay tastanan. Kung nahunaa lang ha, kung mo trabaho ang ato mga graduate, mga professionals nga Pilipinos, bisan pag doctors o lawyers, bisan pag top-notcher ka din sa imong medical exam, board exam o sa atong bar exams, inig-adto ni laing nasod, labi na sa kanang gitawag o mga first class nations, daghan kay kag exams nga i-take o sa to qualify yourself there. Pero kung sila'y mo anhi din sama anang ICC, kung sila'y mo ari dire, kausara ta murata giagiag bagyong Yolanda, tuman dayon tawa tay mga requirements gikan nila to make them qualified to order a warrant in our country. Ingon ta anak kauyamot. Pero kita'y magtugatugag, dakop ditong tao sa ilang lugar niya, ang atong warrant atong iserve dito, muagi tag
butas ng karayom. We will pass through the needle's eye before we can implement our standards here. Is it not insulting? Is it not a slapping on our face as Filipinos? Nya ato gyapuning patuyangan, mag-away ra gyapon ta, mag-away ra gyapon ta. Let us unite as Filipinos. Love your enemies. Okay, lingian na imong tupad. Hingnab. Promise. Sabat na ko. Din adyo ko mga away nimo. Hingna. Hingna din adyo ko mga away nimo. Malusno kita ani. Malusno kita. Musamot kita kauyamot. Ana. Na how to love enemies. Hate the sin. Love the sinners. Mao nay atong basic Christian principles. Hate the sins, love the sinner. Unsa may mga sala nga naa sa atong nasod nga nakapahukno nato o nakapahimo natong nag-away-away na takaron. First, graft and corruption. Mao gini ang tinuod nga problema sa atong nasod, graft and corruption. Sunod, drugas, drug addiction, drugs, illegal drugs. Ayaw lang na-appeal ng drugstore ka ng Nasros Pharmacy o guban pa. Legal man na. Illegal drugs. Samaan ng marijuana, samaan ng shabu, cocaine o guban pa. Drugs. Sunod, terrorism. Terorista. Kanang siging panghulga sa atong development. Sa una, lisod kaayo ang paghimog mga infrastructure, labi na gina mga farm to market roads, tungod kay ang mga NPA mo babag dayon, mangayo dayon people's tax ug di ka mohatag pabuton imong bulldozer, bombahan ang inyong mga towers diha kung maghimo sa mga infra about aning atong mga sa mga internet, bombahan ang tower, pabuton ang imong mga banghouse diha, hulgaon ka, terrorism. Mo nang lisod kayo pag himo og mga infrastructure sa una nga beneficial to our country. Tungod anang terrorism. Hinumdo mo sa Marawi? Hinumdo mo ata? Terrorism. MILF, Abu Sayyaf, NPA. Ikaupat na problema, poverty, unemployment. Ang atong sweldo dinhi kung ma-employed man ka, sakto ra gyud sa imong pamliti o sa imong pamliti, baon, kaon, gamay na lang kay sobra inighuman ana. Poverty. Mo na ang atong mga empleyado dinhi maputos sa utang. Kasagaran gyud maputos gyud sa utang, siguro mga 90% putos gyud sa utang. Pangita mo diha, mga teachers, kinsa ninyo ron ang way utang? Sige. Ingkay, arang-arang na Father Roy ka ng mga teachers. Ay, maayo kita mga polis, kaya gidubol ko na ni Anhing President Duterte. Aning naman. Former. Sorry kayo ninyo mga Duterte, pamilya. Nasa iyo term ni former President Rodrigo Duterte, siyang term, gidubol ko na, hapit ko na, gitriple ang ilang, kuan, dako na ginagsweldo. Pero pangita mo mga polis nga way utang. Hasta pa gani mga lawyers, hasta mga doctors, pangita mo way utang, apil na magining gawali, dako kay utang. Ano ba? Nganong nagkautang-utang man ta, nganong ang utang magbuhi nato dinis Pilipinas because of poverty. So gamay patag sweldo, daghan pag yung nangataktak sa trabaho karon. Namo na itong problema. Nya sunod, kaning atong immorality. Immorality. Grabe kaayo ang atong immoral activities dinis Pilipinas. Nga makapalagot yun sa tao. Same-sex union, ang kanang mga premarital sex, prostitution, kabit-kabit, perting daghana dinis ato. Gahitak sad na. Pipila lang nis akong gisgutan ang mga problema. So mauni sila ang mga sala. Mauni ang mga sala.
Let us hate aning mga salaa. Kinsa maning mga adik, kinsa maning ni ang mga kurap o kining ubang mga tao, mao ni sila ang biktima sa sala. Victims of sins. Kunya unsa man ni nato, atong dumtan ang sala, higugmaon ang makasasala. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte, kay mabutay naman ng atong elections, kinsa man aning duha ka teams ang naglagot yun sa sala, ang naningkamot nga mawagtang ang mga sala. Kanay atong pilion. Kinsay nakapaminos sa drugas, Administrasyong Duterte o Administrasyong Marcos? Kinsay nakapaminos sa insurgency, terrorism, Administrasyon ni Marcos, Administrasyong Duterte? Kita nalay mo analyze. Kinsay nakapaminos sa poverty, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte? Kinsay dunay daghan kaayong mga infrastructures nga nahimo, mga roads, bridges, and other infrastructures nga nakapabungkag sa mga NPA gani o sa mga terorista, Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte? Katapusan lang na akong testing, hay may mas daghang gisakitan ani karong nahitabo, ang mga kontra Duterte o ang mga pro Duterte? Sa mga rally karon, sa mga rally ba, prayer rallies, kinsa may dunay baga yung dosok sa katawhan nga automatic na naghimo og mga suporta, nagpakitag suporta, ang kontra Duterte o pro Duterte? Mailhan man nato mga igsoon kung kita nahigugma gyud nga Dios non nga paghigugma. Dili magita ka perfect, no? Dinis kalibutan, why perfect? Bisan si Jesus gikulata o gilangsang sa krus. Bisag perfect ang iyang paghigugma, pero ang dating nato di gina perfect, kay imperfect people man ta. Pero kinsa may mas dako og positive impact, mao nay importante. Pasabot makatandog ba sa kasing-kasing sa mga tao? Di na lang ta magsigig analyze sakto ba o dili ba, the impact, positive impact. Kinsa may mas daghag na lipay ang katawhan sa ilang pag-administer kinibang administrasyon karon ni Bongbong Marcos o ang kantong administrasyon nga 6 years ni President Rodrigo Duterte? Kinsa may duna bay daghan nga nagpasalamat og nalipay? Mailhana sa rating nila, kanang itawag og trust rating, nga gisigig himo kada tuig kapila na himoon. Tanawa ninyo kinsang rating nga wa gyud ni ubos. Hapit tanan natong presidente nga niagi, kadaghanan gyud nag-anam gyud kaubos ang ilang trust rating as they go along in their administration. Tanawa ninyo ang mga ratings o kamoy hukom. Kita'y hukom. Dili ta perfect. Pero ang akong sentro lang diri, hunongon na ka ni natong atong panag-away. Mutanaw ta sa tinuod nga problema. Basig dili si President Duterte ang problema. 80 anyos na guna galisod og lakaw, problema pagid na. Basig dili si Sara Duterte ang problema, Vice President. Ngano man yung i-impeach man gina nato, makapaminos gina sa corruption, makapaminos gina sa drug addiction, makapaminos na sa terrorism, makapaalibit na sa atong employment o sa atong poverty. Kana ba? I-check nato. O kung dili man, hunongon ta na maghigugmaay ta, mag-reconcile ta. Sakit man tingali, pero dawato nato ang sakit. Kay usahay kaning atong luha, mausad ni ang healing power of relationships. Manghilak ta para sa paghigugmas kaaway, dili kay manghilak ta kay nag-ilaid na tas kalisod tungod sa atong pagsigig away. Manghilak ta nga nangasayok ta pili, dili kay manghilak ta
tungod kay gi-oppress na tagmaayo sa atong gipili nga sayop. Muna karong eleksyon pohon midterm, mamili ta adtong kamaong mohigugmag kaaway, kamaong mudumot og sala, kamaong mohigugmag makasasala. Usa lang ni sa akong nakita personal, bahala na mogmuoyon mog sa dili. When President Duterte took office, millions nga mga addicts ang ni-surrender tibok Pilipinas ug nagbag-o sa ilang kinabuhi, ni undergo og mga kaning rehabilitations o uban pang mga pamaagi gani nata din hisugod kanang pasiugdahan ni Sister Faye Barino og sa Love of God community. Sugod, surrender to God. Millions ang nag-surrender. Never in our history in the Philippines nga nahitabo na. Adto sang panahon na ako ang in charge sa prison ministry sa atong archdiocese. Triple, double, triple ang gidaghanon sa piniriso. Pasabot, wa pamatya, gipang priso ang katong nasakpan. Na triple god. O 80 to 90% sa kaso nga nung nidaghan og maayo ang mga piniriso, drugs, related to drugs. Sa ato pa, wa pamatya ang mga adik, gipang priso. Naipipilang namatay. Mao nay atong i-prove, EJK ba na or part of gitawag na to collateral damage. Pero hundreds of thousands ang naas prisuhan. Nakaron gani, nakalaya na ganing uban. Ana, minindot ang atong mga prisuhan. Dagkong facilities, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay bag-ong mga buildings, tag 2-story, tag 3-story, tag 4-story buildings para lang maluag-luagan ang kahimtang sa mga piniriso. Sa ato pa, naagya po humanitarian action for the persons deprived of liberty. Panahon na sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kanalay akong nakita og napatingali uban. Sige na lang, kaning build. Kita din isliluan. Hapitan ng suok sa atong lugar din simentado o widened ang atong mga karsada. Luzon, Visayas, Mindanao. Wa pa ni mahitabo sa bisan kinsang administrasyon. Since I was aware about this, 1986, mamantoy una gyud nga naatay change of kaning administration din is Pilipinas. Hangtod pag-abot ni President Rodrigo Duterte, wa ko kasuway nga naaning build. Labi na gyud in relation sa karsada nga ingon ani ka massive o pagka-expansive. Munang kamo nalay hukom, kita nalay hukom, unsaon nato pagpili karong umaabot eleksyon. Basin sa ang akong nakita, wa ninyo makita, o kini akong nakita, na fall short sa ko sa akong pagkalimitado. Kanya-kanya tao pilion based sa atong kuan. Pero ang generic guide, let us love each other. Let us love our enemies. Do not hate kapwa Filipino. Protect Filipinos. Nahinumdum ko pila to kabuok mga OFW nato nga bitayono na unta dito sa laing nasod. Giprotektahan yung maayo nato together with President Rodrigo Duterte and other presidents. Makig-away kita nga dili lang yun unta patyon dito kay ipabalik lang yun dire. Pero nga naman, ang ato mismong former president, gilabay raman nato murag trapo less than 24 hours to other nation. Makatabang ba ni sa atong nasod? Maka-rebuild ba ni sa atong relationship as nation? Manindog ta.